ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag nagtanim tayo ng kasipagan at pagtsatsaga, mas matamis ang aanihin nating tagumpay sa buhay. Bagaman hindi mawawala ang mga pagsubok, importante na meron tayong determinasyong gawin ang lahat at determinadong puso. Ikaw kabarangay, anong handa mong gawin matupad mo lamang ang mga pangarap mo? Dear Papa Dudut, hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pribilehiyo upang maging madali ang pag-abot ng kanilang mga pangarap sa buhay. Mayroong iilan kabilang nakoroon na kailangang doblehin ang sipag at tiyaga, dugo at pawis upang umani ng pagtatagumpay. Kaya nga hindi sapat na marunong lang tayong sumuntok para matalo natin ang mga hadlang sa katuparan ng ating mga pangarap. Bagkus, dapat ay marunong din tayong pumadyak. Bago ko po ipagpatuloy ang pagkukwento ay gusto ko munang samantalahin ang pagkakataon na magpasalamat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Marami-rami na rin akong napakinggang storya ninyo online na nakaka-inspire. Lalong-lalo na nga kapag ang tema ay tungkol sa pamilya at pangarap. Nakaka-relate ako doon kaya naman nag-decide akong magbahagi na rin ng sarili kong kwento, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lawrence. 28 years old at 3 taon nang nagtatrabaho dito sa The Netherlands bilang software engineer. Hindi madali ang pinagdadaanan ko noon bago ako nakatungtong dito. Kaya nga masasabi ko na biggest success and achievement ko talaga ang makapag-ibang bansa at matulungan ang pamilya ko sa Pilipinas. Mahirap lang din kasi kami noong araw. Madalas salat kami sa pagkain kaya naranasan naming magutom. Panganay ako sa 5 magkakapatid at 17 years old pa lamang noon si Nanay Esper nang pinagbuntis niya ako at 18 years old naman siya noong pinanganak ako. Tapos ay naging sunod-sunod ang pagbubuntis at panganganak niya hanggang umabot na kami sa 5. Kaya kahit bata pa ako ay natuto na akong alagaan ng mga kapatid ko at tumayong ama sa kanila, lalo pa't walang kakayahan ng aming tatay. Magsisimula ang aking paglalahad noong 18 anyos ako, Papa Dudut. Tubong Antipolo, Rizal ang aming pamilya. Dapat sa'yo, babae ka! Bakit ka ba nananampal, Lando? Nagtatanong ko pa talaga, ha? Isa ang kulit-kulit mo! Nakakatulig na yung bunganga mo! Tinatanong lang naman kita kung nasaan ang sahod mo, nananakit ka na kagad dyan! Di ba sinabi ko na ang wala? Paano wala? Sahod mo kahapon! Sa walang natira, magagawa mo! Paano walang natira? Saan napunta yung sinahod mo? Kainis naman to! Daming tanong! Malamang magtanong ako! Kita mo yung lagayan natin ng bigas? Wala nang laman, nakatiwangwang na! Ikaw pa naman yung klase ng tao na magagalitin kapag wala tayong nasasaing! Sinong hindi magagalit nakakapagod magtrabaho? Tapos pag uwi ko sa peste bahay na to, walang pagkain na nakahain! Mga sabi ka ng peste, kala mo mayaman tayo? Yung kakapirasong sahod mo, winawaldas mo lang sa kung saan-saan, kaya wala kang maibigay sa pamilya natin! Sigurado kang winaldas ko sa kung saan-saan? Oo, kasi hindi mo nga masabi kung saan napunta eh! Yan ang hirap sa'yo, tamang hinala ka! Hindi ba pwedeng binayad ko lang sa utang ko sa kumpare ko? Kasi naniningil na yung kumag? Binayad daw? Sana nagtira ka pa rin para sa atin? Day off ko naman! Pwede ba patahimikin mo akong babae ka? Bakit ka naninigaw? Nay, tay, nagsisigawan na naman kayo. Nagising ako sa away niyong dalawa eh. Oh, gising na pala tong magaling mong anak. Aba Lawrence, tanghali na oh.
Tirik ding araw sa labas, pero ikaw may panis na laway pa. Tigilan mo nga si Lawrence! Huwag mo siya pagbalingan ng galit mo! At sino gusto mong pagbalingan ko? Ikaw! Sige! Teka tay, huwag niyo po sasaktan si nanay. Yan kasing nanay mo, masyadong mapapel. Paano ako naging mapapel kung inaawat lang kitang saktan ng anak mo? Nay, huwag na po kayong sumagot para di na magalit si tatay. Oh, makinig ka sa anak mo, Esper! Kanina pa nagagalit yung tatay mo. Akala mo kung sino? Siya na nga tong walang perang maibigay sa akin para sana dito sa bahay. Siya pa tong galit at nananakit. Hindi pa ba sapat yung ingay ng bunganga mo para magalit ako? Hirap sa'yo. Parang hindi mo naririnig sarili boses mo, kaya hindi ka naiingayan. May karapatan naman po pala si nanay na magbunga nga eh. Wala pala kayong naiabot na sweldo sa kanya kaya siya ganyan. Ano sinabi mo? Narinig niyo naman po yung sinabi ko eh. Tay, wala na po tayong maisaing. Ubus na yung bigas kahapon pa ng tanghali. Sinubukan namin umutang sa tindahan pero nagalit sa amin yung tindera. Nakiusap lang si nanay kaya pinautang siya. Nangako si nanay na magbabayad siya ngayong araw pagkasahod niyo. Kaya siya nagbubunga nga kasi wala kayo naibigay na sahod, di wala siyang may pambabayad sa tindahan, lalo magagalit sa amin yung tindera. At bakit ka ganyan magsalita sa akin? Baka nakakalimutan mo tatay mo ako? Hindi ko po nakakalimutan yun. Pero baka kayo po yung nakakalimot na magpakatatay sa pamilyang to. Ah, ganon. Gusto mo rin yata masampal katulad ng nanay mo? Wag mo sasaktan ang anak ko, Lando! At bakit hindi? Bastos yung anak mo! Tama naman si Lawrence eh! Hindi ka marunong magpakatatay sa pamilya natin kaya wala kang karapatang mainsulto! Hindi ka pa talaga nadala sa sampal ko? Gusto mo pa yatang dagdagan ko eh! Umalis ka na lang kung mananakit ka! Aalis talaga ako! Umuwi lang naman ako para kumain sana. Pero mukhang wala rin ako mapapala sa pamamahay na to! Kakain ka pa eh, wala na nga kami makain dito! Eh di sama-sama tayong mamatay sa gutom! Peste buhay naman to oh! Ikaw ang peste sa buhay namin! Ako ba talaga? Ako pa, Esper? Oo, ikaw! Sino pa ba sa tingin mo? Ako? Yung anak mo? Malamang ikaw! Ay! Pinagtutulungan niyo talaga ako, no? Ewan ko sa inyo! Papadudot, hindi na bago sa akin ang eksena kung saan ay nag-aaway ang mga magulang ko ng dahil sa pera. Bata pa lamang ako ay gano'n na sila, papadudot. Akala ko ay masasanay na ako pero naririndi pa rin ako sa tuwing nagbabangayan sila. Minsan kampi ako kay tatay kasi nakakabinging manermon si nanay. Pero madalas ay kumakampi ako sa nanay ko dahil totoo naman ang lahat ng mga sinasabi niya tungkol sa tatay namin. Mabisyo kasi ito at magastos. Kaya laging kulang o minsan ay wala pa itong naipibigay na pera para panggastos namin sa bahay. Nagtatrabaho sa talyer bilang mekaniko ang tatay ko, papadudot. Si nanay naman ay taong bahay. Gustuhin man niyang tumulong kay tatay sa pagtatrabaho ay hindi na siya magkanda-ugaga sa pag-aasikaso sa aming magkakapatid. Noong lumaki na kami ay tumanggap na ang labahin si nanay para naman may pinagkakakitaan siya. Pero hindi yun regular at kung meron lamang nagpapalaba. Sinamahan na rin niya ng pamamalantya or pagkaplantya para may dagdag kita. May mga pagkakataon na kapag nagagalit si nanay sa amin ay lagi niyang bukang bibig na sana'y hindi na lamang niya kami pinanganak. Aaminin ko sa inyo, papadudot, na nagtatampo ako nung bata ako kapag napapakinggan ko yon sa kanya. Pero habang tumatanda ako, na-realize ko na biktima lang din ng sitwasyon ng nanay namin. 9 na taon ang tanda sa kanya ni tatay at bata pa rin siya noong nagbuntis at nanganak. At pinilit magpakananay sa amin. Simula noon ay sinisi ko na si tatay kung bakit dinamay niya kami sa pagiging miserable ng buhay niya. Ayaw kasi ng mga magulang ni nanay at ayaw nila kay tatay dahil wala raw itong direksyon sa buhay at kontento na lamang sa pagiging mekaniko. Habang hindi naman masama yung trabaho niya, iba pa rin kapag may pangarap ka para sa pamilya mo. Kaya nga noong nabuntis si nanay, tinakwil siya ng mga magulang niya kaya sumama na lamang siya kay tatay at nagpakalayo-layo. Minsan bago ako matulog sa gabi ay hiniling ko na kung pwedeng maulit ang nakaraan
Sana hindi na lang nagkakilala sina nanay at tatay kahit na ibig sabihin noon ay hindi na kami pinanganak. Mahal na mahal ko si nanay dahil kapag hindi naman siya galit sa amin at sa sitwasyon ng buhay namin, ay pinaparamdam naman niya na mahalaga kami sa kanya. Lagi niyang sinasabi sa amin, Papa Dudut, na kami raw ang kayamanan niya sa buhay. Kaya nga masakit sa akin kapag nakikita ko siyang umiiyak. Kahit patago ng dahil kay tatay, Papa Dudut. Oh, Nay! Ba't po kayo umiiyak? Ha? Hindi ako umiiyak. Ay, sa akin pa talaga kayo magsisinungaling. Kitang-kita yung pamumulan ng mga mata nyo. Halatang halata na galing kayo sa iyak. Nakalimutan kong binata ka na pala. Hindi na kita maloloko katulad nung bata ka pa lang. Kaya nga sabihin niyo na po sa akin yung rason kung bakit kayo umiiyak. Baka sakali makatulong ako. Ay, yung magaling mo kasing ama. Naalaman ko sa mga tsismosa nating kapitbahay na may nilalanding ibang babae. Bagong tindera daw ng barbecue dun sa tapat na lagi niyang binibilhan. Pumupunta pa raw dun sa talyer para ihatid ng personal sa tatay mo yung binili niyang inihaw. Totoo po ba yan, Nay? Hindi ko alam pero kilala ko yung tatay mo eh. May pagkababaero. Hindi naman to yung unang beses na nakarinig ako ng chismis tungkol sa panlalandi niya ng iba. Lah, ibig sabihin marami na? Oo anak. Ba't ngayon nyo lang po sinabi sa akin to? Bata ka pa nun eh. Maliliit pa rin ang mga kapatid mo. Hindi nyo naman maiintindihan ng sitwasyon. Pero matanda na ako, Nay. Kaya ko na mag-isip ngayon. Hindi po tama yung ginagawa sa inyo ni tatay. Buong akala ko pera lang yung laging pinagtatalunan nyo. May iba pa pala. Paano nyo po pala nalaman yung tungkol sa pambababae niya? Gusto kong protektahan yung pamilya natin. Kala ko kasi kapag naging mapagtiis ako, magbabago yung tatay mo. Pero hindi kasi matagal na siyang pariwara sa buhay eh. Kasalanan ko rin naman. Hindi ako nakinig nun sa mga magulang ko. Mahal ko kasi yung tatay niyo eh. Kaya pinili ko siya kaysa sa sarili kong pamilya. Ay, sorry po, Nay ah. Kasi kailangan niyo pong maranasan yung ganitong sitwasyon. Bakit ka ba nagsosorry? Hindi naman ako nagsisisi kasi nagkaroon ako ng mga anak na katulad ninyo. Lalong-lalo ka na. Mabait ka, masunurin. Tsaka maaasahan ko nang magbantay sa mga kapatid mo. Bukod doon, matalino ka rin. Mana sa'yo yung mga kapatid mo. Kung may pinagsisisihan man ako, yun yung natiis kong makisama dyan sa tatay ninyo. Kahit na wala na siyang ginawa kundi saktan yung loob ko. Namimisikal din po siya. Oo nga. Pati nga kayo dinadamay niya eh. Hindi man lang siya naawa sa inyo. Lalo na sa'yo, anak. Yun nga rin po yung iniisip ko eh kasi hindi naman ganun yung mga tatay ng mga kaklase ko. Naiinggit tuloy ako sa kanila kasi ang babait ng mga tatay nila. Alam ko naman na walang perpektong tao at walang perpektong pamilya. Pero lahat ng pinagdadaanan nila, nalalagpasan kasi nadadaan nila sa maayos na usapan. Hindi katulad ni tatay. Walang alam kundi magalit at manigaw. Mahilig din siya manisi. Akala mo wala siyang kasalanan sa nangyayaring kamalasan at kahirapan sa buhay natin. Ganun po ba talaga ugali niya? Nung nagkakilala kami ni Lando, pansin ko na medyo mainitin ang ulo niya. Mainipin din siya. Pero akala ko mawawala rin yun at pagbabago siya pagtagal. Kaso parang lumala eh. Ay, pasensya na kayo ng mga kapatid mo, anak ha? Kasi nagkaroon kayo ng tatay na hindi marunong magpakatatay sa pamilya natin. Kung pwede ko lang sana piliin kung sino magiging tatay ninyo. Hindi ko nagugustuhin makisama sa tatay ninyo eh. Maghanap talaga ako nung responsable, mabait
at marunong magdala ng pamilya. Sa tingin ko, Nay, hindi naman na po namin kailangan ng bagong tatay. Kasi kontento na kami ng mga kapatid ko sa inyo, Nay. Pero mahirap lang tayo eh. Tsaka wala rin masyadong alam ang nanay ninyo. Lagi nga ako naloloko pag sinusuklian sa palengke kasi madali ako mataranta kapag maraming tao. Nakakahiya. Tumanda na lang akong ganito. Pero para po sa amin, kayo ang pinaka-the best na nanay. Di nyo naman po kailangan maging perpekto para matawag na the best eh. Nay, pangako ko po sa inyo mag-aaral po ako ng mabuti. Para pagdating ng panahon magkaroon ako ng magandang trabaho. Tsaka pag nagkaroon na ako ng magandang trabaho, tutulungan ko kayo na iahon yung pamilya natin sa kahirapan. Gagawin ko po yun, Nay, kahit wala si tatay. Hindi po namin kailangan si tatay para magkaroon ng inspirasyon. Kayo lang po, Nay. Sapat na sa amin yun. Papadudot kung gaano ko kamahal ang nanay ko. Kabaliktaran naman noon ang nararamdaman ko sa tatay ko. Galit ako sa kanya dahil hindi na nga siya mabuting ehemplo sa aming magkakapatid. Lagi pa niyang sinasaktan si nanay. At mas nadagdagan lang ang galit ko sa kanya nang malaman ko nga ang tungkol sa pambababae niya. Ang kapal ng mukhang humanap ng iba samantalang pamilyadong tao na. Grabe ang inis ko noon sa kanya na para bang gusto ko siyang suntukin sa pagmumukha niya kapag umuwi siya sa bahay. Pero ang totoo ay takot talaga ako sa tatay ko. Kahit na gustong gusto ko siyang sagot-sagutin. Iniiwasan ko dahil ayoko na ulit maulit yung mga pambubugbog niya sa akin na damay pati mga nakababata kong kapatid. Patpatin kasi ako at mahina kumpara sa tatay kong malakas. Wala talaga akong binatbat sa kanya. Sa katunayan, noong huling beses na ginulpi niya ako ay kamuntikan na akong maospital. Nasagot ko kasi siya ng pabalang dahil inaaway na naman niya si nanay. Buti na lamang at naawat siya ng nanay ko dahil kung hindi baka tuluyan na akong nabaldado noon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil po sa pambababae ni tatay. Dumalang na lamang ang pag-uwi niya sa bahay namin. Kahit na masakit kay nanay, tinanggap na lamang niya ang kalokohan ng tatay namin. Natutuhan niyang tumahan sa pag-iyak at bumangon mula sa pagkakalugmok dahil meron siyang mga anak na kailangang buhayin. At ako naman papadudot bilang panganay ang kasakasama ni nanay sa paghahanap ng trabaho na pwede niyang pagkakitaan para may pambili kami ng pagkain. Nandun yung namasukan siya bilang tagahugas ng pinggan sa kantin, tendera ng balot, tauhan sa laundry shop at kung ano-ano pa. Pero may ugali si nanay na ayaw nangangamuhan kaya hindi rin siya nagtatagal sa mga pinagtatrabahuhan niya. Mabilis na nagdaan ang 1 taon na ganon ang aming sistema. Ako naman ay nagtatrabaho na rin noon habang nag-aaral. Nasa college na ako noon at kumukuha ng kursong BS in Information Technology. Buti na lamang at scholar ako dahil magastos ang kurso ko. Pero pangarap ko talagang makapagtapos at mabigyan ng karangalan ng pamilya namin. Kaya nga kasabay noon ang pag-working student ko. Bale, sumasideline ako bilang tagaluto ng sisig at dinakdakan sa isang fast food stall tuwing gabi. Kakilala ni nanay yung may-ari at gusto raw makatulong sa pamilya namin. Kaya pinayagan akong rumakit sa tindahan nila. Thankful ako dahil kahit papaano ay katulong na ako ng nanay ko sa pagtatrabaho. Isang araw, pauwi na ako noong galing sa eskwelahan nang sinurpresa ako ng nanay ko. Sakay ng isang padjak o pedicab. At hindi lang siya basta pasahero doon, kundi siya mismo ang nagmamaneho. Nay, ito na po yung fishball nyo. Salamat, nak. Kain muna tayo.
Gutom na ako eh. Sige Nay, kain lang kayo. Astig talaga nitong pedicab. Kanino pala to, Nay? Sa akin? Sa inyo? Oo, binenta sa akin ni Mang Nicanor. Nakatambak lang kasi sa garahe nila eh. Binili ko na, ayos pa naman. Naisip ko gagamitin ko sa pamamasada. Magpe-pedicab driver po kayo? Oo, bakit naman hindi? Kaya ko yun. Kaso di ba panlalaking trabaho yun? Baka mahirapan kayo, Nay. At bakit naman ako mahihirapan? Pipidan lang naman ako. Tingnan mo, nakarating nga ako rito sa eskwelahan mo para sunduin ka at ibida sa'yo tong pedicab na binili ko. Ang ganda, no? Opo, maganda nga po. Tingnan mo, nak. Nilagyan ko ng picture nyo ng mga kapatid mo. Para kapag napapagod ako titingnan ko lang yan, gagaan na ulit ang pakiramdam ko. Nak, si Nanay ng bola pa. Pero Nay, seryoso. Sigurado kayo kaya nyo talaga mag-pedicab? Aba, oo naman. Palagay mo sa nanay mo, uugod-ugod na. Hoy, 37 anyos pa lang ako, ano? Alam ko naman po yun, pero nag-aalala pa rin ako sa inyo Parang mas magaan pa yung dating yung trabaho sa laundry shop kesa sa pagpasada. At least dun, Nay, hindi kayo naiinitan. Hindi nga pero lagi namang mainit ang ulo ng bisor namin. Kala mo talaga kung sinong tagapagmana ng laundry shop na yun. Ang sama na ugali. Tapos wala pang galang sa akin, mas matanda ako sa kanya. Ah, talaga po? Kaya ba umalis kayo dun? Oo, kasi hindi ko na talaga matagalan ng ugali. Ayoko naman patulan, baka masakal ko. Si Nanay talaga. Biro lang. Hindi ako nananakal, no? Hindi ko nga nasakal ang tatay mo kahit gustong gusto ko na Pero matagal-tagal ko na rin kasing pinag-iisipan na umalis doon. Sakto, nakapag-ipon naman ako ng kaunting pera at yun nga yung pinambili ko nitong pedicab. Ibang klase po talaga kayo. Hanga ako sa inyo kasi ang sipag-sipag nyo, Nay. Aba hindi pwedeng tumigil sa pagtatrabaho dahil ako na ngayon ang nanay at tatay sa bahay natin. Pero buti na lang din at nandiyan ka anak. Tinutulungan mo ko kaya gumagaan yung buhay natin. Late nga lang po na itutulong ko sa inyo kasi nag-aaral pa ako. Pero kung hihinto po ako sa pag-aaral, makakahanap po ako ng full-time na trabaho. Ano ka ba? Yung ibang ang kaedad mo hindi pinagtatrabaho ng mga magulang nila Pero ikaw, nagbabanat ka na ng buto habang nag-aaral. Ayoko nga sana na pagtrabahuhin ka. Pero gusto mo naman, kaya pinagbigyan na kita. At malaking tulong talaga yon para sa pamilya natin, anak. Walang kaso kahit magkano pa yung kinikita mo. Hindi naman ako naghahangad ng malaki tsaka may trabaho naman ako Gusto ko, unahin mo pa rin ang pag-aaral mo para makapagtapos ka. Alam mo naman na pangarap ko yan sa inyong magkakapatid, di ba? Opo, Nay. Kaya nga po nagsisikap ako para mabigyan kayo ng karangalan. Naniniwala ako sa kakayahan mo kasi matalino ka Pero wag mo rin naman masyadong pilitin ang sarili mo, ha? Balita ko kasi mas mahirap daw sa kolehiyo Hindi naman ako nakatungtong dyan kaya hindi ko masabi. Pero base lang naman sa kwento ng mga kakilala kong may mga anak na nasa kolehiyo katulad mo. Kaya nga ang payo ko lang, ayos na sa akin kung ano yung makayanan mo. Basta tapusin mo yung pag-aaral mo. Kasi alam mo anak, wala naman akong kayamanan na pwedeng ipamana sa inyo bukod sa edukasyon. Tatandaan ko po lahat ng mga payo niyo sa akin. Dapat lang, kasi para sa'yo rin yun. Oh, teka, ubos mo na ba yung fishball mo? Opo, kauubos ko lang. Tara na, sakay na. Dadaan pa tayo sa palengke para bumili ng bigas at ulam. Meron akong kaunting kinita mula sa pamamasada kanina Makakabili tayo ng fried chicken. Sige po. Gusto niyo, Nay? Ako na po magmamaneho? Kayang-kaya ko to. Ako na, kaya ko na ito. Umupo ka na lang dyan at mag-relax ka. Nay, salamat po talaga kasi nandyan kayo para sa aming magkakapatid. Ano ka ba? Hindi naman ako mawawala katulad ng tatay mo. Papa Dudut, hindi ako mahihiyang sabihin na proud akong pedicab driver ang nanay ko. Kasi nakikita kong kaya naman niya kahit na babae siya at masaya siya sa trabahong napili niyang pasukin. Kahit na mahirap, kahit na nakakapagod. Walang hindi kayang gawin si nanay dahil inspirasyon niya kaming magkakapatid. Kitang-kita ko ang alab ng determinasyon sa mga mata niya. Sa tuwing walang pag-aalinlangan niyang binabagtas ang daan para lamang maihatid ang mga pasahero niya, umaraw man o umulan. Kaya sino ako para magreklamo at sumuko sa buhay? Nangako ako sa sarili ko na bibigyan ko ng karangalan ang nanay ko.
Sisiguraduhin kong makikilala siya ng karamihan dahil mabuti siyang magulang. At kapag binabanggit ko si nanay, kung gaano ako ka-proud sa kanya ay naluluha siya. Pero masaya naman daw siya. Doon ko nga napagtanto na kahit na hindi patas ang mundo sa lahat ng tao, ay meron pa ring pag-asa na hindi habang panahon ay nasa kahirapan kami. At nalulugmok ang aming buhay. Kumbaga, Papa Dudut, ay bilog ang mundo. Hindi tayo palaging nasa ilalim. Darating din ang araw na aasenso tayo at makakaahon papunta sa tuktok. Ganon ang naging buhay namin sa loob ng 2 taon, Papa Dudut. Nay, ako na po maghuhugas ng pinggan. Ako na anak. Galing ka pang trabaho eh. Baka mapasma ka. Kayo rin naman, galing pa kayo sa pamamasada. Ano naman? Pa ako naman ang pumipidal, hindi naman itong kamay ko. Si nanay nakuha pa magbiro eh. Ay, totoo naman, di ba? Sige na, matulog ka na doon. May pasok ka pa bukas. Mamaya na po, di pa ako inaantok. Kwentuhan po muna tayo habang binabalatan tong mangga na dala nyo. Abot po ako ng kutsilyo, Nay. O, ito anak. Salamat po. Ano bang gusto mong pagkwentuhan? Kumusta po kayo sa trabaho nyo, Nay? Sa pamamasada? Ay nako di masaya. Marami na nga akong suki eh. Mas gusto nila sumakay sa pedicab ko, lalo na yung matatanda kasi maingat daw ako magpatakbo. Hindi katulad yung ibang driver na harabas. Kala mo kung sinong hari ng kalsada. Kaya ayaw, natutuwa na rin naman ako. Masaya po ako para sa inyo, Nay, na natutuwa kayo sa trabaho nyo. Pero hindi po ba dapat na lagi po talaga kayong maingat? Kasi kapag… Esper! Teka. Esper, buksan mo ang pinto! Ako na po magbubukas ng pinto, Nay. Sandali. Baka kung anong gawin niya sa'yo. O Tay, ano pong ginagawa nyo rito? Oh, yung magaling ko palang anak to. Sagutin nyo yung tanong ko, anong sabing ginagawa nyo rito? Ano ba pakialam mo? Kakausapin ko nanay mo. Tumabi ka nga dyan sa daanan. Parang-harang ka. Aray! Esper! Ano bang kailangan mo, Lando? Nabalitaan ko, nagpapadya ka na raw ah. O ano naman ngayon sa'yo? Aba, porke kumikita ka na ng sarili mong pera, niyayabangan mo na ako? Hindi kita niyayabangan. Tsaka bakit ka ba nandito? At bakit hindi? Masama na bang umuwi sa sarili ko pamamahay? 3 taon kang hindi umuwi sa bahay na to kasi pinili mo yung babae mo. Tapos magtatanong ka kung masama bang umuwi ka rito? Paano ko sabihin kung oo? Hindi ko akalain na tumapang-tapangan na rin sa 3 taon na wala ako rito ah. Dati-rati takot na takot ka sa akin eh. Hindi na ako takot sa'yo ngayon. Naranasan na namin na pabayaan mo. Nabuhay naman kami nang wala ka. Tapos babalik ka? Para ano? Makisama sa amin? Para manggulo? Kahit ano pa yung dahilan mo, hindi ka na welcome sa pamamahay na to. Wala kang karapatan na paalisin ako rito. Kasi tatay niyo pa rin ako. Wala na kaming tatay. Matagal na kayong patay para sa amin. Anong sinabi mo? Baka gusto mo makatikim na suto. Sige, subukan mo. Akala mo yata hindi ako gaganti sa'yo eh. Aba, matapa ka na nga talaga. Lando! Lawrence, tumigil nga kayo! Tuturuan ko lang ng leksyon to anak mo. Napakahayop mo talaga, Lando! Ang kapal na mukha mo, saksa ng anak ko! Masyado kasi siyang pakilamero. Sira ulo ka pala eh! Pumunta ka lang talaga dito para manggulo! Umalis ka na! Matapa ka na rin ha? Huli ka rito para masakal kita. Bitiwan mo si nanay! Bitiwan mo ako! Hindi ako makahinga. Hindi mo bibitiwan si nanay? Hindi ka pa rin kasi nagbabago. Bitiwan mo! Masyado ka pa rin madaldal. Bitiwan mo yung hawak mong kutsilyo! Kasi sumusobra na itong taong to eh! Huwag mo akong subukan dahil kayang-kaya kita saktan! Kaya umalis ka na dito sa bahay namin! Kapal na mukha mo magpakita dito! Ayan na, binitiwan ko na nanay mo. Bitiwan mo na rin ako, Chilo anak. Baka madulas ka, maisaksak mo sa akin yan. Pagkatapos mo kaming iwan, babalik ka na lang ng ganon? Kapal na mukha mo! Kampun ka ng demonyo! Tapos mananakit ka pa at manggugulo dito? Mabuti pa umalis ka na! Bumalik ka doon sa pinanggalingan mo! Umalis ka na, Lando! Ayaw ka na naming makita at makasama ng mga anak mo! Hoy! Bibilang ako ng 3! Dapat nakalabas ka na ng pinto ng bahay na to! Di ako nagbibiro sa'yo, sasaktan talaga kita! 1! 2! Ito na nga, lalabas na! Mga linti kayo! Magsama-sama kayo sa impyernong lugar na to! Dahil pa sinasabi! Malis ka na!
Papa Dudut, wala naman talaga akong planong saktan si tatay. Gusto ko lamang siyang takutin dahil sumusobra na siya. Hindi namin akalain na uuwi siya ng gabing yon at gulat na gulat kami nila nanay na parabang nakakita kami ng bangkay na muling nabuhay. Pero ang mas lalong nagpatindig ng aming mga balahibo ay ang kakapalan ng mukha ng tatay namin na umuwing nakakainom. Wala sa katinuan at manggulo. Simula kasi nang umalis siya sa amin, 3 taon nang nakakalipas ay wala na kaming naging balita pa sa kanya. Kung may naririnig mang kaming sabi-sabi tungkol sa kinakaroonan niya ay wala na rin kaming masyadong pakialam. Total ay ginusto niyang umalis at iwanan kami kaya dapat ay panindigan niya ang desisyon niyang yon. Kaya nga ng gabing yon matapos kong sumabog sa galit sa tatay ko ay tuluyan na niyang iniwan ang bahay namin. Kahit papaano ay nalungkot pa rin ako kasi baka yun na nga ang huling pagkikita namin. Umiyak din si nanay at ang mga kapatid ko na nagising sa komosyon, pero kinabukasan ay nag-decide kami na kailangan pa rin naming magpatuloy sa buhay. Kumbaga isasanayin na lang ulit namin ang sarili namin na hindi kasama si tatay. Ang mahalaga, Papa Dudut, magkakasama kami nila nanay at ng mga kapatid ko. Para sa akin, para sa amin, yun na ang pinaka mahalaga. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nabalitaan din pala namin na tumira si tatay sa kabilang barangay lang kasama yung babaeng pinalit niya kay nanay. Sa katunayan ay may mga anak na sila at bumalik siya sa pagtatrabaho sa talyer. Umalis kasi siya noong unang taon na umalis na Papa Dudut na hindi na siya masaya at epektibo sa kanyang trabaho. Yun pala ay nandun siya sa babae niya sa Bulacan. Pero wala na kaming pakialam sa kanya at sa buhay na pinili niya nang hindi kami kasama. Galit pa rin ako sa tatay ko at kung minsan ay naiisip ko na kapag nakasalubong ko siya sa daanan ay baka masuntok ko siya ng kaliwat kanan sa mukha nito. Pero mabuti na lamang at hindi naman nangyari yon kasi baka masabihan akong walang respetong anak sa magulang ko. Wala ding respeto sa amin. Tulad ng dati, pinagpatuloy namin ang pamumuhay. Kapag hindi ako naka-duty sa food stall at kapag wala kaming klase sa araw, ako ang nagpapadyak para naman makapagpahinga si nanay. Sa sobrang sipag niya kasi madalas na siyang dapuan ng sakit tulad ng ubo at sipon at ang malala doon ay lagnat. Paano ba naman ay sinusuong niya ang araw at ulan, makapamasada lamang. Nangihinayang kasi siya sa kikitain niya. Kaya hindi niya priority ang pagpapahinga. Bukod doon ay marami pa rin kasi kaming utang na binabayaran. Halimbawa noon ay yung sa tindahan, Papa Dudut. Nay, ito na po yung gamot nyo. Inumin nyo na po muna. Salamat, Lawrence. Nay, inuulit ko parang awa nyo na magpahinga na muna kayo. Buong araw nang masama yung pakiramdam nyo tapos gusto nyo pa talagang lumabas kanina para mamasada. Huwag ka na masyadong mag-alala sa akin, anak. Ayoko lang talagang magpahinga kasi sayang yung kikitain ko eh. Kung nakapamasada lang sana ako ngayon, may pandagdag tayo sa pambili ng cake ng kapatid mo sa birthday niya sa Martes. Ibang klase talaga kayo, Nay. May sakit na nga po kayo, kami pa rin talaga ang iniisip nyo. Eh, syempre naman. Sino pa bang iisipin ko eh? Kayo yung mga anak ko. Tsaka, nangako ako sa kapatid mo na bibilang ko siya ng cake. Yung may paborito niyang, yung cartoon character ba yun? Ako na pong bahala sa cake ng kapatid ko. Huwag nyo nang isipin yun. Ang tutukan nyo, yung pagpapagaling nyo. Sige anak,
Salamat talaga kasi lagi mo kong sinasalo. Sinasalo po saan? Sa mga pagkukulang ko sa pamilya natin. Sa mga panahon na hindi ko kaya kasi nagkakasakit ako. Pakiramdam ko, wala akong kwentang ina kapag hindi ko nagagawa yung lahat para sa inyo. Ano pong walang kwenta, Nay? Kahit nga po may sakit kayo, ang sipag-sipag nyo pa rin eh. Ayaw nyo yung nakahiga lang. Bumabangon kayo para maghugas ng pinggan imbis na natutulog. Kaya hindi kayo gumagaling kaagad kasi makulit din kayo eh. Masakit kasi sa likod kapag laging nakahiga eh. Tsaka kaya ko namang maghugas ng pinggan. Yun na nga po, Nay. Kasi iniisip nyo na kaya nyo. Kaya nyo inaabuso yung katawan nyo. Oh, bakit ka naman umiiyak, anak? Nalulungkot lang po kasi ako dahil may sakit kayo. Siguro kung hindi po kayo nagpe-pedicab, di kayo magkakasakit ng ganyan eh. Natural lang yun kasi napapagod yung katawan ko. Pero konting pahinga lang naman. Gagaling din naman ako. Pero lagi na lang po kayo may sakit, Nay. Siguro oras na para tumigil po kayo sa pagpe-pedicab nyo. Ano ka mo? Ayoko nga, anak. Para rin naman po sa inyo yun. Pag tumigil ako sa pagpe-pedicab, sino na lang magtatrabaho para sa pamilya natin? Sige nga. Ako po. Anong silbi ko sa pamilya natin kung hindi po ako magtatrabaho para tulungan kayo, di ba? Para sa kaalaman mo, anak, may silbi ka sa pamilya natin. Gusto ko lang po talagang makatulong, Nanay. Alam ko naman yun. Alam ko yun. Pero kasi nag-aaral ka eh. At wag mong sasabihin sa akin na titigil ka na lang para makapagtrabaho. Wala naman na pong kaso sa akin yun, Nay, kung titigil ako. Para naman po sa pamilya natin yung gagawin ko eh. Kasi, Nay, pag tumigil po ako sa pag-aaral, mas mapagtutuunan ko ng pansin yung pagtatrabaho. Marami kasi ako mga kaklase, Nay, na sinubukan mag-part-time job pero nahirapan sila. Kaya nangyari, tumigil na lang sila sa pag-aaral. Sabi rin ng mga kaibigan ko, Nay, magtatrabaho rin naman ako pagka-graduate ko eh, kaya ba't ko pa patatagalin? Nagsasayang lang daw ako ng panahon sa pag-aaral. Ayoko, hindi ako papayag. Tsaka, luko-luko yung nagsabi sa'yo na nagsasayang ka lang ng panahon sa pag-aaral. Hindi pagsasayang yon. Dahil pag nakapagtapos ka, mas malayo ang mararating mo. Nay naman. Basta ayoko. Yung pagtatrabaho habang buhay yan. Yung pag-aaral ilang taon lang naman. Nay, payagan niyo na po ako. May lagnat lang naman ako pero gagaling din naman ako. Hindi naman tumalubhang sakit para tumigil ako sa pagtatrabaho. Tsaka, konting panahon na lang makakapagtapos ka na sa pag-aaral mo. Ngayon mo pa talaga naisipang huminto? Luko-luko ka pala talagang bata ka eh. Nag-aalala lang naman po ako sa inyo, Nay. Ay, pasensya na po kayo, Nay. Naiinip lang po kasi ako eh. Gusto ko na makatulong sa pamilya natin. Gusto ko na po makatulong sa inyo na mag-provide para hindi naman po kayo nahihirapan na magtrabaho. Naawa na po kasi ako sa inyo eh. Ayaw ko po na may mangyaring masama sa inyo, Nay. Lalo na pumapasada kayo. Nakakatulong ka sa pamilya natin. Ako ang nanay sa ating dalawa. Ako dapat ang magtrabaho ng husto para sa atin. Hindi ikaw dahil nag-aaral ka pa nga eh. Basta anak, sikapin mo na makapagtapos ka. Ilang taon na lang naman yan. Pasasaan din ba at magbubunga rin yung paghihirap natin kapag nakapagtapos ka na? Sige po, Nay. Pero dapat magpagaling na po kayo ha. Ipangako niyo po sa akin yun. Oo, magpapagaling ako para hindi ka na rin masyado mag-alala dyan. Pangako yan, anak. Papadudot nag-usap pa kami ni Nanay ng ilang minuto bago siya inantok dahil na rin sa gamot na ininom niya. Nang makatulog na siya ay hinalikan ko ang kanyang noo at umusal ng panalangin sa Diyos na sana'y pagalingin na niya ang nanay ko. Tapos ay saglit kong tinitigan si Nanay habang inaalala yung mga pinag-usapan namin. Hindi pa rin siya nagbabago. Kahit na may sakit na siya ay punong-puno pa rin ng pag-asa ang mga mata niya na balang araw ay mapagtatapos niya kaming magkakapatid sa pagpapadyak niya. Kaya nga kahit mahirap, kahit na minsan ay nawawala na ako ng dahilan para tapusin ang pag-aaral ko, ay binabalikan ko lahat ng pinagdaanan namin upang makahanap ng rason kung bakit kailangan kong makapagtapos.
Kapag binabalikan ko kung paano kami nagsimula ay nabibigyan ako ng pag-asa upang lalong magsumikap sa aking pag-aaral. Laging sinasabi sa akin ng nanay ko na habang may buhay, may pag-asa. Hindi man yon nakikita ng ating mga mata pero nararamdaman naman yon ng ating puso, lalo na sa tuwing nagdarasal tayo sa Diyos. May pag-asa sa bawat sulok ng maliit naming tahanan. May pag-asa sa mga hikbi ng magulang na nakikiusap sa Panginoon na iligtas ang mga anak nila sa kapahamakan at bingit ng kamatayan. May pag-asa sa bawat pagsisikap ng isang tao na merong pangarap na gustong tuparin pagdating ng panahon. At may pag-asa sa bawat pagpadyak ng aking nanay. At totoo nga dahil pagkalipas ng 2 taon, makakapagtapos na ako ng pag-aaral. Congratulations, anak! Ay, naku! Masayang-masaya ako kasi nakagraduate ka na! Sa wakas, natupad na yung matagal ko ng pangarap para sa'yo. Yung makapagtapos ng pag-aaral. Naku, anak, pinagmamalaki talaga kita! Hindi ko po matutupad lahat to, Nay, kung hindi po dahil sa inyo. Kaya ipinagmamalaki ko rin po kayo. Ano ka ba naman? Wala naman ako masyadong ginawa. Ikaw pa rin yung nag-aral at nagpakahirap na tapusin yung kurso mo. Ikaw lang talaga yun, anak. Ako wala talagang kaalam-alam dyan. Pero Nay, kayo po at ang mga kapatid ko ang inspirasyon ko para tapusin ko talaga yung pag-aaral ko. Natatandaan ko nga po yung usapan natin, Nay, na gusto ko na sanang sukuan yung pag-aaral ko. Kasi nakikita ko na nahihirapan tayo. Tsaka gustong-gusto ko na pong tumulong sa pamilya natin nun. Buti na lang kinausap niyo po ako. Kinumbinsin niyo po ako na ipagpatuloy yung pag-aaral ko. Hindi ko po makakalimutan yung sinabi niyo sa akin na yung pagtatrabaho habang buhay naman natin gagawin yun. Pero yung pag-aaral, ilang taon lang naman. Kaya tiyagain ko na. Yun po talaga yung mga tumatakbo sa isip ko habang ipinagpapatuloy ko yung pag-aaral ko, Nay. Kita niyo naman po ngayon, graduate na ako. Hindi po talaga matutupad lahat ng to nang hindi dahil sa inyo, Nay. Kaya maraming salamat po talaga. Ano ka ba naman? Walang anuman yun, anak. Siyempre, nanay mo ko Responsibilidad kong suportahan ka. Lalong-lalo na dyan sa pag-aaral mo. Alam mo kung tutuusin, maliit na bagay lang naman yung ginawa ko Nagtrabaho lang naman ako ng mabuti. At nangarap ka sabay mo na balang araw makapagtatapos ka. Para na rin siyempre, mas malayo yung marating mo sa buhay. Kaya wala yun, anak. Sabi ko nga po sa inyo kanina, Nay, na pamilya natin ang naging inspirasyon ko para makapagtapos ako. Mas nagkaroon po talaga ako ng dahilan para tapusin yung pag-aaral ko dahil pangarap ko na mabigyan kayo ng magandang buhay. Pero marami ka pang pagdadaanan. Hindi porket nakapagtapos ka na ng pag-aaral, itapos na rin ang lahat. Doon pa lang magsisimula, anak. Sana wag kang magmadali na matupad yung mga bagay na gusto mo para sa pamilya natin. Kasi karamihan sa mga anak ng mga kakilala ko hindi naman masaya sa ginagawa nila. Kumbaga, napipilitan lang sila. Kaya nga, dahan-dahanin mo lang, anak. Huwag kang magmamadali. Opo, Nay. Tatandaan ko po yung mga sinabi niyo. Ganyan nga. Pakiramdam ko tuloy ako yung gumraduate Ewan ko ba, talagang proud lang ako sa iyo, anak. Proud na proud din po ako sa inyo, Nay. Kaya alay ko po sa inyo tong graduation ko na to. Ay, salamat. Naku, may ibibida na ako sa mga kasamahan ko sa pamamasada. Sa wakas, may anak na akong napatapos sa kolehiyo. Kayo rin po, lagi ko kayong binibida sa mga kaklase ko. Ay, talaga? Anong sinasabi mo sa kanila? Lagi kong sinasabi sa kanila na yung nanay ko, masipag na pedicab driver. O ano naman ang sabi nila? Siyempre natutuwa sila, Nay. Humahanga sila sa'yo. Kasi alam nila na hindi madali yung trabaho nyo. Pero kinakaya nyo para mabuhay kami magkakapatid. Doon palpak si tatay yung buhayin yung pamilya natin. Lalo na nung iwan niya tayo para sumama dun sa babae niya. Ay, nako. Naisip ko lang, kung di lang siguro nagloko yung tatay mo, sana dalawa kami ngayon na nagse-celebrate ng graduation mo.
Dalawa kami ngayon na proud sa'yo. Naisip ko rin po yan, Nay, pero hindi ko na lang masyadong pinagtutuunan ng pansin. Pero alam niyo, Nay, pag binabalikan ko yung mga kasalanan niya sa atin, nagpapasalamat ako. Kasi hindi na natin siya kasama ngayon. Wala na tayong problema, wala na tayong konsumisyon. Ako rin naman. Lalo na tapos na yung mahabang panahon ng pagpapakatanga ko dyan sa tatay mo at pakikisama sa kanya kahit na lagi niya akong pinahahalik sa kamao niya. Ay, tsaka mas mahal ko kayo ng mga kapatid mo at mas mahalaga kayo sa akin kesa sa kanya. Sino ba siya? Ako pa bang magpapakahirap sa kanya? Ako magdudusa? Doon na lang siya sa babae niya. Basta pangako ko po sa inyo, Nay, ito na po ang magiging simula ng pag-asenso natin. Gagawin ko po lahat para maiahon tayo sa hirap. Basta anak, huwag kang magmamadali sa pag-asenso. Kasi hindi naman yan instant na pwede mong makuha agad-agad eh. Lahat ng bagay sa mundo, pinaghihirapan yan at pinagtitiisan. Katulad niyang pag-aaral mo. Pinaghirapan mo yan at pinagtiisan. Kaya nagtagumpay ka. Ano, naiintindihan mo ba? Opo, Nay. Mabuti naman. Ay, Nay, teka. Meron pa pala akong isang sorpresa. Ano ba yan, anak? Ito po, sulat. Sulat? Ay sige, akin na. Basahin niyo, Nay. Cum laude? Cum laude ka, anak? Naku naman, ang galing-galing talaga ng anak ko. Mana-mana lang po yan, Nay. Nagmana po ako sa inyo eh. Papa Dudut, proud akong nakapagtapos bilang cum laude at inalay ko ang tagumpay ko na yon sa pinakamamahal kong nanay. Ipinangako ko sa kanya ng araw na tinanggap ko ang aking diploma at medalya na yun na ang simula ng pagbabago ng aming buhay. Bagaman hindi pa rin naman naging madali ang pinagdaanan ko sa paghahanap ng trabaho, hindi ako sumuko dahil pinalaki ako ng nanay ko na palaban at hindi nawawala ng pag-asa. Kaya naman hindi nagtagal ay nakapasok naman ako sa isang private company sa Quezon City. Tumagal din ako ng 1 taon doon bago ako nabigyan ng opportunity na makapagtrabaho abroad, bagay na hindi ko na nga pinalagpas pa. Sa kasalukuyan, kahit na malayo ako sa pamilya ko hanggang ngayon ay pinoprotektahan pa rin ako ng mga panalangin ng nanay ko. Pakiramdam ko ay ligtas ako araw-araw, lagi pa rin naman akong tumatawag sa kanila dito sa Pilipinas. Nakapagpundar na kami ng sarili at maayos naming bahay. Nakapagtapos na rin sa pag-aaral ang iba kong mga kapatid. Hindi na nagpapadiyak si nanay dahil meron na siyang pinagkakabalahang food stall. Kung tatanungin ninyo ako kung may balita ako sa tatay namin ay meron kasi nalaman namin na nagkaroon siya ng malubhang sakit sa baga. Tapos walang-wala rin sila ng kinakasama niya. Kaya may nakapagsabi sa akin na lagi raw siyang nakasilip sa dati naming bahay. Naawa naman ako sa sitwasyon niya kaya ako na yung nakipag-communicate sa kanya. Humingi siya ng tawad sa akin noong nagkausap kami sa tawag. Pinatawad ko na rin naman siya kasi ayokong habang buhay magtanim ng galit sa kanya. Nangako rin ako na tutulungan ko siyang magpagamot sa sakit niya. Kaya lang po Papa Dudut, nitong nakaraang buwan, noong August 2024 ay tuluyan na rin pong pumanaw ang tatay ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko Papa Dudut at maraming salamat. Sakaling mapili po ninyong i-air sa programa ninyong Barangay Love Stories. Sana po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin, and God bless and more power sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lawrence. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS in Mega Manila.
97.1 Forever.